Kung bago pa kayo sa ating channel, please like, share and subscribe and click the notification bell para palagi kayong nakaantabay sa mga kabanata ng Moy TV Recaps. May isang mahalaga at mabigat na desisyon si Tanggol na bibitawan at sasabihin sa grupo, ngayon magpapafile ako ng candidacy. Gusto ko sana ihinto na natin ang mga masama nating gawain, nagulat si Divina nang marinig niya yon. Ano, dyan lang tayo kumikita, mabilis naman tugon ni Divina. Kung gusto talaga natin ng pagbabago, kinakailangan muna nating ayusin ang mga sarili natin, paliwanag naman ni Tanggol. Dahil sa bait at pag-aalaga na ipinakita ni Ramon kay Marites, tuluyan na itong nahulog at nagpasakop sa mga bisig ni Ramon. Pinaunawa at pinaliwanag niya rin kay Marites na matatanggap din sila ni Tanggol. Inutusan na ni Mayor Roberto si Coronel Romero para maglinis ng mga kalat at magpalakas ng pangalan sa publiko at para bumalik na rin ang tiwala ng mga tao sa mga gerero. Kaya naman masusorpresa sina Santino at Erica sa lugar. Puntahan nyo ang bar kung saan talamak ang bintahan ng droga. Pasukin nyo, Santino, mga parak, sibat na tayo, taranta ang sabi ng kasamahan ni na Santino. Saan si Erica? Paano si Erica? Anak ako ni Mayor Guerrero, let me go. Irita ang sabi ni Erica. Agad naman na tumakbo sa utak ni Miguelito ang pabagsakin at ipaligpit si Tanggol sa pamamagitan ni David. Magagamit natin si David para mapatumba si Tanggol. Panginoon, kayo lang po ang makakatulong sa akin, samahan niyo po sana ako sa laban kong ito. Pag wala na si Tanggol, siya na lang ang matitira na nakatayo at pipiliin ng tao, sa ayaw at sa gusto nila. With Tanggol gone, sino na lang ang matitira na pwedeng iboto ng mga tao? Araw na ng palistahan ng mga tatakbong kandidato. Kaya naman maaga pa'y naroon na sina Tanggol kasama ang grupo, tinanggap naman ni Olivia ang alok na maging vice-alkalde siya at nagbabala ito kay Tanggol. Andito po tayo ngayon para po subaybayan ang filing of candidacy, ikaw na ang tatakbo bilang mayor, ikaw na ang hahabulin ng pamilya ko, banta ni Olivia kay Tanggol. Agad naman na sinabi ni Tanggol na huwag mag-alala dahil sanay siya sa lahat ng uri ng gulo. Agad namang nagsimula ang paunang pagpapakilala ng mga nagnanais na tumakbo at mahalal sa pwesto. Ako ay nag-aral sa Harvard University, hindi tulad ng iba dyan na wala naman pinag-aralan, lahat ng sinasabi ni Miguelito ay patungkol at laban kay Tanggol. Tahimik ang lahat na nakikinig, nakakaramdam na si Tanggol ng inis at init ng ulo na animoy nag-iinit na rin ang kanyang mga kamao para patigilin si Miguelito, iboto ang tamang politiko na may alam, hindi mangmang. Isang mabigat na plano ang naisip ng mga gerero para patigilin at pabagsakin si Tanggol upang hindi na ito makasagabal sa kanilang mga plano. He assaulted a public official, dapat hindi ka na lang tumakbo kung ganyan ka. Kung makapagsalita kayo parang wala kayong ginawang masama. Galit na galit si Miguelito kay Tanggol dahil basag ang kanyang mukha at hindi man lang siya nakaganti. Kaya naman inutusan niya sa loob na pahirapan at huwag nang bigyan pa ng pagkakataon na mabuhay si Tanggol. Araw na ng paglaya ni Tanggol at araw na rin para pagbayaran ni David kay Miguelito ang kanyang utang, kasalukuyan pa rin binubugbog si Tanggol sa loob. Sa pagkakataong yon, buti na lang at nakita si Tanggol na pinagtutulungan at agad natigilan ang mga ito, bogbog sarado si Tanggol at hindi na makagulapay sa tindi ng mga tama nito, galit na galit si Don Julio nang makita niya si Tanggol sa ganong kalagayan. Nakahanda na si David para gawin ang inuutos ni Miguelito. Gulat at takot na may halong kaba ang naramdaman ni David nang makita niya kung sino ang pinaliligpit ni Miguelito sa kanya. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.